So ngayong araw mga kaboom, ang pag-uusapan natin is all about battery health ng iPhone ninyo. And magbibigay ako sa inyo ng ilang tips kung paano nyo pwedeng mapanatili na 100% yung inyong battery health, or kung hindi man 100% is at least hindi siya mabilis na bababa. Pero bago ang lahat, make sure na nakasubscribe ka para lagi kang updated pag may panibago tayong video. Ngayon, umpisa na natin sa pinakaunang tip kung paano nyo pwedeng mapanatiling maganda yung inyong battery health. Number 1 is as much as possible, gumamit kayo ng original na adapter and cable para sa specific iPhone ninyo. So lightning cable sa mga dating iPhone and USB Type-C naman sa mga iPhone 15 pataas. Also make sure nyo din na good condition yung cable na sinasaksak ninyo dito sa iPhone ninyo. Like for example sa akin is may konti na siyang gas-gas, may rust, may dumi, and parang may UP siya ng konti dito sa lightning cable ko. O sigurado ako na experience to ng iba sa inyo na kahit naka-charge naman yung cellphone mo is imbis na madagdagan yung battery percentage is nababawasan pa. So ang reason dyan is possible na hindi na maganda yung condition ng cable or ng adapter ninyo. Iwasan nyo ding bumili ng mga pipitsugi na mga adapter dyan sa gilid-gilid, yung tipong makakamura ka pero mapapamura ka naman pag nasira yung cellphone mo or pag may pumutok sa outlet ninyo. Wala din namang problema kung gagamit kayo ng third-party adapter and cable, basta make sure na high quality yung gagamitin ninyo. Like for example ako, ang gamit ko ngayon is yung Ugreen na robot gun charger. Nagustuhan ko siya bukod kasi sa cute siya is pwede pa akong magsaksak ng tatlong magkakaibang cable. 65 watts na rin siya kaya even MacBook kayang-kaya niyang i-charge. Ang nagustuhan ko din dito sa 2 months na ginagamit ko siya is yung adapter niya is hindi as in umiinit, hindi katulad ng ibang adapter na ginagamit ko. So pagdating naman sa pangalawang tip ko is about to sa paggamit ng mga power bank. May mga napanood kasi akong ibang videos na pinagbabawalan nilang gumamit ng power bank kasi daw kesyo ganto, kesyo ganyan. Ngayon para sa akin, wala namang problema kung gumagamit ka lagi ng power bank. Basta make sure lang din katulad ng sinabi ko kanina dun sa adapter and cable na as much as possible, magandang quality na power bank yung ginagamit ninyo. So yun, makikita nyo, sobrang daming power bank yung meron ako dito kasi lagi akong nasa labas. Kaya talagang power bank yung talagang inaasahan ko. Para sa akin, ang nakakaapekto sa battery health is habang nakasaksak siya sa power bank is ano bang ginagawa mo sa cellphone mo. Which is dito na ngayon papasok yung number 3 natin, temperature. So nakasaksak man yan sa outlet or nakacharge sa power bank is as much as possible iwasan nyo na maglaro habang nakacharge yung cellphone ninyo. Siyempre mahihirapan yung battery ng cellphone nyo dyan, may initan yan na magkokos ng pagbaba ng battery capacity ninyo. Alam nyo naman guys, sobrang init ngayon sa Pilipinas, so imagine nyo na lang na mainit na nga, nakasaksak pa yung cellphone nyo, so lalong uminit pa, tapos naglaro pa kayo, so iinit na naman. So kawawa naman yung battery ng phone nyo pag ganun pa yung ginawa ninyo. Number 4 naman is charging habit. So alam ko mas better and mas maganda na yung mga battery ng mga smartphones ngayon compared sa mga smartphones dati. Pero isipin mo, mismong Apple na yung naglagay dito ng optimized battery charging and 80% limit settings para sa inyo. May tinatawag kasi mga kaboom na cycle count, so hindi lang yun sa iPhone, meron din yun sa mga laptop, meron din yun sa mga Android. Yun nga lang dito kasi sa iPhone is nakikita natin agad. Basically, para ma-explain ko ng mas simple, one cycle is 0 to 100% charge. Ako personally is nagcha-charge ako around 15 to 20%. Hindi ko hinahayaan na magcha-charge ako pag lobat na talaga, and china-charge ko up until 80%. Pag ganun kasi yung charging habit mo, hindi siya laging nagiging one cycle. So, ibig sabihin, tumatagal yung pagde-degrade ng battery ninyo. Pero personally, ang ginagamit ko dito sa settings is yung optimized battery charging. Also, dagdag ko lang, wag nyo laging i-turn on tong low power mode. Yung iba kasi dahil sobrang takot na malobat is lagi na lang nilang ito turn on yung low power mode. So wala naman tong direct effect sa battery health niyo kahit lagi nyo tong i-turn on. Yun nga lang, parang walang sense na bumili ka ng bagong iPhone kung lagi naman tong naka-turn on kasi hindi nyo may enjoy yung specs ng bagong iPhone ninyo. Kasi every time na naka-turn on yung low power mode is bababa yung refresh rate nyo, magto-throttle down yung CPU ng iPhone ninyo. May mga notifications na hindi magpa-pop out. Basically, bababa yung performance mismo ng phone ninyo. So, i-turn on nyo lang yan pag talagang kailangan ninyo. Pero kung yan yung trip nyo, yung laging naka-turn on yung low power mode, bahala kayo. Pero para sa akin mga kaboom, ang pinaka-advice ko sa inyo is huwag kayo masyadong ma-stress dito sa battery health ng phone ninyo. I-enjoy nyo, gamitin nyo, i-charge nyo kung kailan nyo gusto, gamitin nyo kung kailan nyo gusto.
Itodo nyo yung brightness, itodo nyo yung volume. Basically, i-enjoy nyo yung iPhone kasi binili nyo yan. Kasi kahit ano namang gawin mo, sooner or later, bababa at bababa din talaga yung battery health niyan. Tignan nyo to mga kabu, meron ako ditong iPhone 11 na nabili ng second hand and meron din ako ditong iPhone 13 Pro na nabili naman ng brand new last 2021. So itong iPhone 13 Pro is talagang gamit na gamit to ng girlfriend ko kasi habang naka-live siya sa TikTok is nagcha-charge kasi nga malulowbat, sayang naman yung live. Almost lagi ding nakatodo yung brightness niya pag ginagamit niya, pero still 86% yung kanyang battery health. Ito namang iPhone 11 is na-feature ko pa nga to sa dating video ko about ano yung mga dapat i-check pag bibili ka ng second hand na iPhone. In-upload ko yung video last March 19, 2023. Ngayon makikita nyo dito sa video yung current battery health niya last year is 83%. Ngayon, after a year, 81% yung kanyang battery health. Ibig sabihin 2% lang yung binaba niya even though lagi namang ginagamit itong iPhone 11. So sinabi ko to para hindi kayo masyadong ma-stress, hindi nyo masyadong isipin kailan ba kayo magcha-charge, kailan nyo ba tatanggalin sa pagcha-charge. Talagang gamitin nyo lang and enjoy nyo lang yung iPhone ninyo. Basta ang para sa akin lang, ang pinaka-importante dito is gumamit lang kayo ng high quality na adapter and high quality na cable and magandang klase ng power bank. Kasi pagdating dito, hindi lang battery health ninyo yung pinag-uusapan natin, kundi pati yung mismong safety ninyo. So yun lang mga kaboom, sana nag-enjoy kayo sa video natin ngayon. Don't forget to like, comment, and subscribe. Ingat kayo palagi at maraming salamat.